Pumalag ang embahada ng China sa Resolution 256 na ipinasa ng Senado. Anya ito ay political stunt lamang ng mga senador. Pero nanindigan ng Senado na walang karapatan ng embassy na patahimikin sila sa sariling bansa. Si Luisa Erispe sa report. Walang karapatan ng Chinese Embassy na patahimikin ang Senado. Ito ang naging buwelta ni Senator Erwin Tulfo, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, sa naging komento ng Embahada ng China na political stunt lang ang resolusyon ng Senado kamakailan na kumokondena sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Ayon kay Tulfo, dapat matutong rumispeto ang embahada sa batas ng Pilipinas. Ba't namin sila papakinggan? Sino ba sila? We know they're, as a matter of fact, sana naisip din po nila na they're visitors here in our country. At siguro kailangan nilang balikan yung Vienna Convention of 1961 na if you are a visitor here, a diplomat, dapat po respetuhin yung mga batas ng host country. Walang pwedeng magsabi sa atin na bansa na bawal tayo magpahayag na nararamdaman natin, bawal tayo magsalita. Pinagtanggol din ni Tulfo ang pagpanig ng Senado kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Malinaw anya, nasa Pilipinas ito, may karapatan siyang magsalita sa kung ano ang nakikita, lalo na at si Tariela ang nagtatanggol sa West Philippine Sea. It's not malicious, though the way I look at it, I mean, that person, that government official, is just expressing in the ika nga, because he is covered, his statements actually is covered by our Constitution. Kung diplomat po siya, doon po siya sa China, medyo iba hong kalakaran doon, iba ho siguro. Pero since sila po, sa Philippine Coast Guard siya po ay isa sa mga nagtatanggol, yung kanyang ahensya, nagtatanggol ng ating teritoryo. So I guess may karapatan po siya magsalita. Because nagsasalita po siya doon sa ano po nakikita. Ipauubayan na naman ni Tulfo sa Department of Foreign Affairs ang pakipag-usap sa Embahada ng China. Nasa DFA na po yung bola na yan, sila trabaho po nila yan. Pero karapatan din po nila siguro China magsalita ng gusto nila magsalita. We cannot stop them also. Siguro patawag niya yung ambassador, dapat sabihin ni Secretary Lazaro, tone down. Kayo muna mag-tone down kasi bisita namin kayo. Hindi po ng trabaho ng Senado yun, hindi rin trabaho ng Coast Guard. Pero si Commodore Tariela, he's just exercising yung kanyang right. Kahit si Senator Kiko Pangilinan na sponsor ng Resolution 256 na pinag-ugatan ng diskusyon, sinabi na nasa DFA na ngayon ang bola. The ball now is in the court of the Department of Foreign Affairs. And of course, the Office of the President. So we urge them, tulad nung nasabi natin sa resolution, to act in defense of our institutions. Yan ang panawagan natin sa DFA. And they should act right away. Si Senate President Vicente Sotto III, iisa rin ng sentimiento. Anya, respect begets respect. At halatang nais lang sila patahimikin ng embahada. Gate pa ni Soto, hindi yata nila alam kung papaano ang tamang diplomasya. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, lehitimo ang resolusyon at bukas sila na magkaroon ng mapayapang pagresolba sa isyu sa West Philippine Sea. Pero dapat tigilan din ng China ang pangaharas sa mga barko ng Pilipinas. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.